Hello po, magandang umaga po sa ating lahat at isang malusog na araw po sa ating mga taga Central Luzon. So salamat po muli sa pakikibahagi sa isa na naman nating health tip session, Kalusugan Mo, Usap Tayo. Nais po ng ating kagawaran na mapabuti po ang kalusugan ng bawat mamamayan dito sa ating rehiyon, kaya po isinasagawa po natin ang ganitong mga talakayang pangkalusugan. So sa araw po na to, no, kasama rin po natin ang ating mga media partners. Good morning po sa inyo. We also have our stakeholders, no? Kasama rin po natin yung mga iba't ibang ahensya and Provincial Department of Health Offices and Provincial Health and Information Offices dito po sa Central Luzon. So sa patuloy po ninyong suporta sa ating mga talakayan, nababahagi po natin ang mga paksa na gusto natin ginawin at palawigin sapagkat kayo po ang aming kasangga tungo sa pagsulong sa kalusugan ng lahat. So for today's topic po, no, we will be discussing National Poison Prevention Week, waterborne diseases, influenza-like illnesses, and leptospirosis. At magpapasalamat na rin po kami at babati rin po kami, no, sa ating mga resource speaker. So we have po our consultant po, no, from Toxicology Unit mula po sa Bataan General Hospital and Medical Center. Good morning po, Dr. John Polner. Good Ayan. And we morning po, ma'am. also, Good thank morning. you so much po. Good morning po, Doc. We also have Dr. Angelica Joy Diaz, no, from our DOH CLCHD Communicable Disease Cluster. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning, everyone. And Miss Kathleen Marie Rodriguez from DOH CLCHD Environmental Health Cluster. Good morning, Ma'am Kat. Hello po. Good morning po, everyone. Ayan. Thank you po, no? So, ang ating talakayan po today ay maaari rin po nating mapanood sa ating official Facebook page. Please like, share, and follow po our DOH Central Luzon. Para po mas marami po tayong matap, no? And maibigay po natin yung mga information na kailangan po ng mga tao tungkol sa mga crucial health topics. At bago po tayong tumungo sa ating mga talakayan, pinapaalalahanan po natin ng ating mga participants na meron po tayong attendance sheet na nakapost po dito sa ating chat box. Makikita rin po ang attendance link sa comment section ng ating Facebook Live. Ayan. And with that po, no, we will be starting our session para po malaman natin, no, at ang ating mga parents, guardians, kung paano nga po maiiwasan yung mga toxic, no, pagkalason, lalo na po sa mga bata at para matuto po tayo ng um, proper handling, tamang pamamaraan, and also ng paglalagay ng mga gamot, cleaning products sa safe na lugar, no. Nandito po si Dr. John Polner para sa ating talakayan para sa National Poison Prevention Month. Magandang umaga po, Dr. John Paul. Nakamute po yata kayo, Doc. Sorry po. Yes, sorry. Good Ayan. morning po. Good Good morning po. morning po. Yan. Let me share my screen po, ha. Sure po. Thank you po, Doc. Thank you. Ayan. Malinaw po. Yes po, visible na Nak po, Doc. okay. Can I start po? Yes po, Doc. Thank Yan. you. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Dr. John Polner mula sa National Specialty Center for Toxicology ng DOH at isang consultant ng Bataan General Hospital and Medical Center. So next week po, June 22 to 28, ipagdiriwang po natin ang National Poison Prevention Week. Ang pag-uusap natin ngayon ay tungkol sa isang mahalagang usapin sa kadalasang nangyayari sa loob mismo ng ating mga tahanan. So ito yung pagkalason at kung paano ito maiiwasan. Alinsunod sa Proclamation number 1777 noong 2009 ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ginugunita natin ang National Poison Prevention Week tuwing ika-4 na linggo ng
June. So, ito nga yung June 22 to 28. Ang layunin nitong National Poison Prevention Week ay itaas ang kamalayan tungkol sa pagkalason at hikayatin ang bawat sektor na makiisa sa pag-iwas dito. So, itong taon na to, ang ating tema ay lasong umahon sa pagpabago-bagong panahon. Iba't ibang sektor magsitugon. Ang tema ngayon ay, ano ba ibig sabihin nito? Yung sa kabila ng mga nagbabagong panahon. So kasama na po dyan ang climate change, ang technology, ang lifestyle, patuloy pa rin ang panganib ng pagkalason. So lahat tayo, so sa pamilya, sa barangay, sa community, sa hospital, lahat tayo may tungkulin na kumilos para mapigilan ito. So ano ba ang karaniwang pinagmumulan ng lason sa bahay? So isa sa pangunahing pinagmumulan ng lason sa bahay ay yung mga panglinis o cleaning products. So kasama na po dyan yung mga ginagamit natin sa banyo, sa kusina. Okay? Karaniwan po ito, di ba, nilalagay lang po natin sa ilalim ng lababo or sa cabinet sa baba na madali pong abutin ng mga bata. So ito ay isang delikado na practice. So kailangan na itinatago natin to sa tamang lagayan, tapos dapat hindi po siya madaling ma-access ng mga bata. Ang isa pa na pwedeng pagmulan ng pagkalason sa bahay ay yung mga gamot. Okay? So ito po, pwede po ito yung mga maintenance, kahit po yung mga vitamins. Okay? Minsan kasi lalo na yung mga kasama po natin na medyo may edad na, nalilito sila sa dami ng gamot na kanilang iniinom. So minsan nadodoble or nagkakamali sila ng inom. Or minsan din yung mga bata na pagkakamalan na candy itong mga gamot na to. Kaya nga dapat hindi natin sasabihin sa mga bata pag magpapainom ng gamot na candy ito. Okay? Kasi yun ang tatatak sa isip nila. So lalo na 'di ba may mga multivitamins tayo na mga parang gummy or candy flavored. So baka talagang sa mapagkamalan nila itong candy tapos kakainin nila ng marami. Okay? So dapat itong mga gamot na to naka-label, okay? Naka-lock, tapos hindi basta-basta maaabot ng mga bata. Ang isa naman pa na pwedeng pagmulan ng pagkalason ay yung mga houseplants. Okay? So maganda sila sa paningin, 'di ba? Pero may mga iilan dito na toxic or nakakalason. Katulad niyan, yung Dieffenbachia o kaya yung Philodendron. So may mga toxic component po ito pag ito ay yung mga dagta nito. So pwedeng pag na madampi sa balat, pwede po magkaroon ng burns. Okay? So turuan natin yung mga bata na wag basta-basta isubo yung mga halaman, lalo na yung mga maliliit pa, 'di ba? Kasi kung ano-ano na lang yung sinusubo nila. So pwedeng magkaroon po ng injury sa bibig pag nakagat ng mga bata itong mga halaman na ito. Next din po, yung mga paggamit po ng mga pesticides. Okay? So, ito yung mga pesticides, mga household pesticides ginagamit natin sa loob ng bahay or kung nag-gardening tayo. So, ano siya, nakakapinsala ito kung nalanghap or nakain aksidente ng mga kasama natin sa bahay. So, dapat sa paggamit ng pesticides, ah, iniisip natin yung tamang PPE. Okay? So dapat protektado tayo, dapat naka-gloves tayo, naka-face mask tayo pag gumagamit ng pesticides at yung storage niya after nyo gamitin. So hindi lang yung basta na iiwan na lang natin. So dapat po siya, nakalagay sa tamang storage area tapos naka-lock if possible. Pwede din po na sanhi yung mga pagkain, lalo na kung galing ito sa hindi siguradong source, o kaya expired na siya, o kaya mali yung pagkaka-prepare or pagkakaluto. Tulad nung nandito sa picture, yung cassava. Kakain naman talaga ang cassava. Pero kung mali ang preparation natin, pwede pong magkaroon ng tinatawag na food poisoning because of this. Diba? So, ang food poisoning ay isang uri din ng pagkakalason. So, paano ba natin maiiwasan ang pagkalason sa ating bahay? So, sa bahay, napakahalaga ng tamang pag-iimbak or storage nitong mga ah,
chemicals na to or gamot. Okay? So, dapat po nakalagay sila sa isang mataas na lugar, nakalock at yung hindi madaling makita ng mga bata. Hindi din sapat na itago lang natin itong mga produkto na ito. Kailangan din na ma-dispose natin siya ng tama. So, or maitapon natin siya ng tama. So, wag basta-bastang itapon sa lababo, sa basurahan, or sa kanal. So, may mga guidelines po talaga tayo kung paano ang proper disposal ng mga hazardous uh, household waste. So, ito po ay pwede natin tanungin sa ating barangay. Yung mga paggamit po ng mga child-proof lock or mga cabinet na may susi, malaking tulong din po yan para makaiwas sa aksidente, especially kung meron po tayong mga bata sa bahay. So, ano din po, ang isa pa na maganda na prevention method, di ba, is education. So, education is the key. So, turuan po natin ang buong pamilya, okay? Yung mga anak natin, okay? Yung mga kasambahay natin, kung paano ba makaiwas dito sa mga lason na ito. So, ano natin sila, let us educate them and teach them kung paano yung proper storage, paano yung ma-identify, then proper disposal. So ano ba ang dapat gawin natin kapag may nalason? So unang hakbang is siguraduhin na ligtas. Okay? Ligtas yung sarili mo or at yung biktima. So wag basta lapitan kung meron, na merong chemical po sa paligid. So yun po yung number one. So safety. Next step is kung maaari, kung kaya, alisin po natin yung source ng lason. Okay? So pwedeng yung lason mismo ang ilayo mo dun sa victim or yung victim ang ilayo mo dun sa source ng lason. So, halimbawa, alisin or ilayo natin yung tao kung naka-expose siya dun sa isang lugar na merong natapon na chemicals. Next is magbigay ng first aid base sa sitwasyon at kung alam niyo po kung paano gawin yung first aid. Okay? So, an example of first aid, diba, na pwedeng gawin sa bahay ay huwag pasukahin, okay? Or huwag painumin. Yung mga pasyente kung nakainom siya, for example, ng isang corrosive substance like bleach. Okay? So, first aid na po yun. Ang hindi pagbigay ng maiinom or hindi pagpapasuka sa kanya, it's a first aid. So again, if alam nyo po kung paano gawin yung first aid, then you can start po. Next is agad na dalhin yung pasyente sa pinakamalapit na hospital or seek immediate medical attention. Huwag sayangin po ng oras, lalo na kung meron pong symptoms na yung victim. In some cases po, pwede po kayong tumawag sa toxicology centers para mabigyan po kayo ng gabay kung ano po ang pwedeng gawin sa mga patient. So, ito mga poison centers na po, nagbibigay po ng advice on how to properly manage these poisoning cases. So, may mga hospitals po tayo na merong toxicology centers or yung iba merong toxicology unit. Katulad po dun sa Bataan General Hospital and Medical Center. So ito po yung listahan ng mga toxicology centers sa Pilipinas at yung mga hospitals po na merong toxicology units. So makikita po yung mga contact details nito sa ano. So may mga Facebook page po or mamaya ibibigay ko po sa inyo for Central Luzon sino po yung mga pwede nating tawagan para po makapagbigay gabay po sa inyo kung meron po kayong cases ng mga poisoning or pagkalason. So, ano ba ang role ng isang toxicology center? So, ang mga toxicology centers ay nagbibigay ng expert advice 24/7. Okay? So, libre po ang serbisyo na to. So, tatawag lang po kayo, wala po kayong kailangan bayaran. Bukod po sa pagbibigay ng advice, nagbibigay din po ng education, okay? Ng training, okay? Edukasyon sa publiko at sa health professionals, itong mga toxicology centers natin. Also, nagsasagawa din po ang mga toxicology centers na to ng data collection at analysis para mas maintindihan kung paano itong mga karaniwang sanhi ng pagkalason. So, ano ba yung mga common
ng mga poisoning incidents at para makapag-strategize po ano po yung mga kailangan gawin. Para sa Central Luzon, ito po yung mga toxicology centers at toxicology unit na pwede niyo pong tawagan. So pwede niyo po itong screenshot. Okay? So meron po tayo sa Bataan General Hospital and Medical Center na toxicology unit. So yan po yung contact details nila. Meron din po tayong toxicology center sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Diyan po yan sa San Fernando, Pampanga. At pwede din po kayo tumawag sa National Specialty Center for Toxicology. Dito po yan sa East Avenue Medical Center. Okay? So dahil po sa pandemya at sa bagong lifestyle natin, ba? Nagkaroon po tayo ng lifestyle change because of the pandemic. Mas marami na pong bumibili ng produkto online. So mas madalas na din na nasa bahay lang yung mga tao. Kaya dapat doble ingat tayo. Basahin ang label, okay? Itago ng maayos yung mga produkto at alamin ang tamang paggamit nito. So gamitin natin yung technology. Okay? May mga apps ngayon at saka website kung saan pwede tayo makakakuha ng tamang impormasyon tungkol sa paggamit, yung wastong paggamit ng mga produkto na to. Para po makaiwas tayo kasi yung iba, 'di ba? Nagkakaroon po kami ng mga cases of poisoning because of misuse. Mali po yung paggamit po ng produkto. So, paano ba makakasabay ang bawat sektor, 'di ba? So, ang mga iba't ibang sektor ay kailangan makilahok, 'di ba? Para po sa pag-iwas natin sa pagkakalason. So, ang mga magulang at pamilya, so sila po yung pangunahing tagapangalaga sa tahanan. So, yung mga kasambahay, may part din po sila, kasama sila sa ligtas na paggamit ng produkto within the household. So, sa paaralan naman, yung mga guro, yung mga tagapagturo ng kaalaman sa mga estudyante ukol sa pag-iwas sa mga aksidente sa ating barangay. Okay? So may role po dyan yung mga ating mga community health workers at barangay officers. Yung mga community health workers natin, sila yung tagapayo sa barangay tungkol sa kalusugan at saka kaligtasan. While the barangay officers, sila naman po yung tagapagpatupad ng mga ordinansa and awareness campaign. Okay? Tapos sa health sector, yung mga hospital, yung mga toxicology centers, andyan po sila para magbigay ng gabay sa tamang tugon sa mga kaso ng pagkalason. So, in short, lahat po tayo may papel upang makaiwas po sa pagkalason. So, ang pag-iwas sa pagkalason ay hindi lang tungkulin ng isa, kundi nating lahat. So, sa panahon ng pabago-bagong panganib, ang ating sandata ay pagtutulungan. So sama-sama nating itaguyod ang ligtas na tahanan at komunidad. So maraming salamat po at naway maging ligtas tayong lahat mula sa panganib ng pagkalason. Yan, maraming salamat po, no, Dr. John. Well, this was a very detailed po, no, na presentation, lalo na po para sa ating mga mothers. Even po, no, I'm very happy na na-mention niyo rin po na even ang ating mga kasambahay ay mayroong role to play in our pursuit, no, for National Poison Prevention Week. So, we have some questions at hand lang po, Doc, na galing po sa ating mga media partners and maybe galing din po sa ating mga participants at galing din po sa akin. Meron lang din po akong tanong. Pero for the first question po, Doc, no, I believe it was mentioned earlier, but for reiteration po, paano daw po ba dapat itapon o iimbak ang mga lumang gamot o pesticide para hindi po sila mapaglaruan ng ating mga bata? Oo. Yung mga ganyan, yung mga products natin, yung mga chemicals, yung mga medicines na i-dispose natin, wag po natin sila isama dun sa ating usual na mga basura or trash. So dapat po nakahiwalay sila para pag magdi-dispose, kasi meron po mga guidelines, pwede po natin kasi silang isama as hazardous waste. So ang LGU natin, meron po silang sinusunod na code on how to dispose this hazardous waste. Kaya pwede po sila mag-inquire sa kanilang barangay, okay, or sa LGU po nila. Kasi meron po talagang proper process kung paano po ito kinokolekta at kung sino yung magkokolekta nito. So basta sa bahay, i-segregate natin sila. Huwag natin silang isama do sa usual trash natin. So sa pag-segregate,
dapat secured yan. So ilalagay natin sila sa lalagyan na hindi basta-basta nabubutas. Ililabel natin sila para alam natin na yun yung hazardous waste. Tapos we contact our LGUs on how this hazardous waste can be collected. Ayan. So, malinaw po yun, no, sa ating mga viewers. No? There's a proper way to dispose po yung ating mga um, detergent, yung mga hazardous po, no? So, next question po, Doc. Meron na po bang mga seminar o educational campaign po na isinasagawa po ang ating kagawaran, no? Or ang ating institution para po turuan po yung mga magulang, kasambahay tungkol po sa poison prevention and how could they join daw po? Opo. So, napakita ko po sa inyo kanina, di ba? Meron po tayong mga toxicology centers or units all across the Philippines. So, lahat po yun. So, may mga sinasakupan. Meron po sila mga Facebook page, okay? Or social media page. Pwede po silang pumunta doon. Tapos, pinopost naman po doon ano po yung mga activities, trainings nila. So, meron po yan para sa mga healthcare workers. Meron din po yan para sa general public. So for them to be informed on ano yung mga latest na ino-offer nitong mga poison centers na to, pwede po nilang bisitahin po yung mga Facebook page po or social media page po ng mga toxicology centers. And Doc, ito po mga trainings and seminars po na ito or educational campaigns, no? Ito po ay libre po sa ating mga masses. Yes po, most of the trainings offered by the Department of Health ng mga toxicology centers are free. Ayun. So we have opportunities po, no, for us to learn. Okay. And maybe next question po, no. This is a situational question, no. Kung sakali po, no, na halimbawa po nakainom nga po ng mga liquid detergent or say it for example, before po kasi, Doc, meron po akong classmate, nakainom siya ng Zonrox. Though, na-mention niyo po, sorry, Doc, na-mention niyo po earlier na one of the way is wag po silang painumin muna. Pero yung kaklase ko po kasi, Doc, kumain po siya ng asukal, pinakain po siya ng asukal ng kanyang parents dahil nakainom siya ng Zonrox. Will you say po, Doc, na this is like an effective po na pamamaraan or ano po kayang take nyo doon, Doc? Oo. Yung asukal na yan, matagal na yan kahit po yung lola ko, yan na rin po yung nabanggit na parang first aid sa pagkakalason yung asukal. Pero kasi wala po tayong scientific evidence na ito ay effective at ano talaga, kumbaga hindi siya standard practice in treating poisoning. Kaya ang nabanggit ko kanina, 'di ba, ang pinaka first aid pag meron po tayong mga cases sa pagkalason ay wag po tayong magbibigay ng kahit ano, wag papakainin or papainumin. Tapos wag pasusukahin. So kahit yun lang po yung gawin natin, first aid na po yun. Para po mabigyan kayo ng proper na gabay kung paano ba talaga ito, okay? So pwede po kayong tumawag sa mga toxicology centers kasi meron pong sasagot doon. Mabibigyan po kayo ano po yung kailangan yung gawin. Kahit na nasa bahay pa lang kayo, at least you will be guided ano ba yung pwede at hindi pwedeng gawin sa pasyente before nyo sila lalo na kung may delay kung kunyari hindi agad kayo makakapunta sa hospital dahil medyo malayo yung lugar ninyo, kailangan nyo pa mag-travel, di ba? At least kung ano po yung pwede nyo magawa doon sa pasyente. Pero kung malapit lang kayo sa hospital, the best is you bring the victim or the patient to the nearest health facility. Tapos doon na po tatawag sa mga toxicology centers on to be guided paano po yung mga next na mga steps for patient management. Yeah, and the best way pa rin po talaga, no, is to really consult with the doctor, to go to our nearest health centers, no. Ayun. Opo. Thank you so much po, Doc, for answering that question. Ilang years ko din po yun inisip kasi assume. Pero thank you po, no. And maybe, meron pa po bang questions po ang ating mga participants regarding our National Poison Prevention Week? Ayan. So for now po, na wala pong pumapasok na questions, maybe later po you can email us and we will forward it po to Dr. John Holner so that it can be answered po through email. So maybe for the last po, no, Doc, ano po kaya yung inyong paalala, your key message for our participants in terms of preventing poison?
Yeah. So, lahat tayo may role in poison prevention. So, wag iisipin na mga healthcare providers or healthcare workers lang yung merong role dito. Lahat tayo even. So, kumbaga, poisoning prevention starts at home. So, educate yourself, okay? Be knowledgeable. So, iba na yung may alam, di ba? So, educate yourself, be informed. Tapos, always practice safety. So, importante dyan yung we always, sa mga chemicals and medicines, always read the label at saka follow the instructions. Safe naman po talaga yan eh. Kailangan lang po natin ng pag-iingat. Ayun, we need to have intuitive knowledge and at the same time, we need to be aware that as read din po our packages. Thank you so much po, Doc, for the wonderful discussion, no? Totoo naman po ang kaalaman ay protection. So kung alam po ng bawat pamilya ang tamang pag-iingat, mas ligtas po ang ating bahay. So we all have roles to play. Thank you so much po, Doc, for this opportunity. Thank you. Ayan. So with that po, no, didiretso na rin po tayo sa ating pangalawang topic. This is a crucial topic kasi maraming Pilipino po, no, ang naaapektuhan ng maybe we can say maruming tubig, lalo na po sa mga lugar na walang malinis na supply ng tubig. So to make sure po, no, that we are safe, we will be having the discussion po on our waterborne diseases. With that, may we call on Miss Kat. Good morning po. Hello po, good morning everyone. So, I will be sharing my slides po no, regarding the W po no, sa ating wild diseases. So, I am Kathleen Marie Rodriguez po, the Program Manager po no, for the Food and Water Board Diseases Prevention and Control Program from the Department of Health Central Luzon. So, tag-ulan na naman po no, at nauuso na naman po ang wild diseases. So for waterborne diseases po, talakayin po natin sila. So ano-ano ba or ano ba ang waterborne diseases? So these are diseases also known as foodborne illnesses or waterborne illnesses and are conditions caused by consuming contaminated food and water. And these diseases po no, are typically the result of ingesting harmful microorganisms such as bacteria, viruses, parasites, and their toxins. So, why are they prevalent po, no? O bakit nauuso siya this rainy season? So, from heavy rains po, no, and flooding significantly increases po the risk of contamination of our drinking water sources by floodwaters, overflow po of sewages and improper waste disposal, disruption of sanitation infrastructures, and increased exposure to contaminated environments, especially those children po, no, that wades in floodwaters. So globally po, no, our situational analysis, so 1.8 million people worldwide die each year as a result po of diarrheal diseases, most of which po can be attributed to food or water. So in the Philippines po, no, diarrhea remains as one of the 10 leading causes of morbidity and mortality, and incidence peaks during the rainy season. And high po ito no, sa areas where sanitation and hygienic practices are poor. And sadly, it also increases along with poverty, and it is also associated with the climate change. So according po no, sa ating World Health Organization, no, every year foodborne diseases cause almost 1 in 10 people to fall ill or 33 million healthy life years lost. And foodborne diseases po can be deadly, especially among the vulnerable groups, which are the children below 5 years old. So hindi lamang po children, no, also those who are elderly, malnourished, and syempre yung may mga comorbidities po natin. And children account for 1/3 of the deaths from foodborne diseases. So what is good naman po no, what is the good news regarding foodborne diseases? They are highly preventable. Ito lang man po is that everyone has a role to play. So, kamukha na binanggit ni Dr. John Paul sa discussion niya kanina, parang collaborative effort po to. No? So, bawat isa sa atin may role na piniplay po no, para ma-prevent yung mga diseases na to.
So what else po, no? Diarrheal diseases are most common illnesses resulting from unsafe food. So they are responsible for one half of global burden of foodborne diseases caused by 31 hazards. And the key global causes of diarrheal diseases are usually norovirus, Campylobacter, E. coli, and non-typhoidal salmonella. So what are po no, the common clinical presentation ng ating FWBDs? So usually po dyan, it takes the form of gastrointestinal symptoms such as abdominal pain, nausea, vomiting, and diarrhea. And ang pinaka wina-watch out po natin no, na complication ng mga waterborne diseases, no, yung sa pinaka wina-watch out natin is to prevent po no, yung dehydration, especially sa ating mga tao na nagkaroon ng maraming episodes of diarrhea sa within a 24-hour period. So, ano po yung common waterborne diseases? So, ano po siya? Meron po tayong cholera na tinatawag, may typhoid fever, meron po tayong hepatitis A, rotavirus, paralytic shell poisoning or yung red tide, and dysentery. So, sa topic ko po, no, hindi ko na po iisa-isahin lahat ng waterborne diseases, but I would like to emphasize po no, the prevention part of how to manage or paano po natin ma-prevent ang FWBDs. So how do we prevent FWBDs po? No? Siyempre, unang-una po dyan, hand washing. It is a simple, low-cost, and highly effective way to protect ourselves and others from a wide range of diseases. So this hand washing technique po no, ay hindi na po bago sa ating lahat since this was highly emphasized po no, even during the pandemic period po. No? So talagang ina-emphasize po natin yung paghuhugas ng kamay with soap and water. So makikita niyo po sa IEC material po natin no dito sa aking presentation no. It's wash o'clock, iwasan ng germs at sakit sa loob ng 20 segundo. So dito po pinapakita yung mga steps po no kung paano po ang tamang paghuhugas ng kamay. So next naman po, paano naman pag walang available na malinis na tubig or soap sa area po no, kung nasaan tayo. So pwede po tayong gumamit ng 70% alcohol or hand sanitizer. Pero syempre po no, if available naman po no, or meron naman pong pagkakataon na may available na running water, na malinis na tubig at saka soap po, syempre po yun yung mas preferred pa rin po natin na gawin para po ma-prevent yung maiwasan po no, yung ating mga food and waterborne diseases. Hindi lamang po FWBDs but a lot of different diseases. So, syempre po, no, isasama ko rin dyan sa pag-prevent po ng FWBDs, yung tinatawag po nating 5 keys to safer food no, ng ating World Health Organization. So, unang-una po, keep clean. So, we need to wash our hands, kamukha po ng binanggit ko kanina, before and during food preparation. We also need to wash our hands po, no, after using the toilet. And we need to clean and sanitize all surfaces and equipment used for food preparation. So, lastly po, we need to protect our kitchen areas and food from insects, pests, and animals to avoid contamination po. So next naman po sa 5 Ds natin is separate raw from cooked food. So we need to keep raw meat, poultry, and seafood separate. So dapat iba-iba po yung lalagyan niya, no? We need to use separate equipment for these raw foods. And we need to store them in different containers to prevent cross-contamination. Pangatlo naman po, we need to cook our food thoroughly. So dapat po noon parang ma-reach po nung pagkain na yun, yung tamang temperatura po, no? Para po masabi na talagang luto na yung pagkain, no? So, we need to ensure food reaches a safe temperature of 70 degrees by boiling or ideally po, no, use a thermometer. And also, we need to reheat cooked food thoroughly. Pang-apat naman po, keep food at safe temperature. So we do not leave cooked food out of the refrigerator more than 2 hours po. And then we need to refrigerate cooked and perishable food promptly.
So, next naman po, serve cook food hot. So, yung pagkain dapat sinaserve siya ng hot. So, dapat kinu yung pagkain sinaserve siya ng hot. So, dapat hot siya. And if the food is served cold, dapat cold din yung pagsaserve sa kanya. So, we do not store food in the fridge for too long. Syempre po, baka pag nakalimutan, di po natin mapansin, nagmo-molds na po yan, or syempre, again, may food din po na nasisira, no? Even if nakalagay po sa refrigerator. And then we need to thaw our frozen food in the refrigerator and not at the room temperature. So kung nasa freezer siya, ibaba po natin siya, no? Para po bumaba yung temperature ng food, para ma-thaw siya. Hindi po sa labas ng ref po, no? And lima naman po, use safe water and raw materials. So we need to use safe water or treat it, pick fresh and healthy food, opt for safe processed foods like pasteurized milk, and we need to wash our fruits and veggies thoroughly. And lastly, do not consume food past its expiry date. So we need to be aware po, no, ng ating mga expiration date pag namimili po tayo sa ating mga groceries. So next naman po, no, paano naman po natin magagawang malinis yung ating tubig? So kung sa tingin po ninyo ay hindi ligtas po yung mga inuming tubig natin, no, sa panahon po ng tag-ulan, no, maaari po natin gawin yung mga ganitong steps po, no, kung saan para masigurado po na malinis po yung iinumin nating tubig. So unang-una po dyan is pagpapakulo or boiling of water. So pakuluan po natin yung tubig sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos ay palamigin po natin ng nakatakip at isalin po natin sa tamang lalagyan para hindi po ito makontamina. Second naman po, we can use chlorine tablets or yung mga tinatawag nating water purification tablets. So, ilagay ang tubig sa tama at malinis po na lalagyan. So, we can use po yung ating mga jerrycans, no, or yung mga color blue pa, no, yung ginagamit or ginagamit or yung nagpaparefill po tayo, no, sa mga water refilling stations. Then, ilagay ang chlorine tablets. So, sundin po natin yung wastong paggamit ng water tablets ayon sa packaging instructions. At maghintay po bago inumin ang tubig. So yung chlorine tablets or water purification tablets para po siyang nakapakete, no, sa parang gamot talaga. Pero hindi po 'yun iniinom directly, like yung tablet tapos isusubo nyo. So ito po dapat hinahalo po siya sa tubig, no? Inuulit ko po, hinahalo po siya sa tubig, dinidissolve siya sa water. Next naman po, chlorination naman, no? So, ang chlorination ay isang paraan upang gawing ligtas ang inuming tubig. So, maaari itong makatulong para makaiwas po sa mga sakit tulad ng pagtatae, cholera, typhoid, hepatitis A at polio. So, paano po ba yung pagko-chlorinate ng tubig natin, no? So, pumili po ng malinis na lalagyan na kasya ang 1 litro ng tubig para gawing stock solution. Then, ihalo po, no, ang 1 kutsarita po, no, ng chlorine granules, 65 to 75% sa 1 litro ng tubig para makagawa po ng stock solution. Pangatlo po, maghanda ng 20 litro ng tubig at ilagay sa isang malinis na lalagyan. So, kumuha ng 2 kutsaritang stock solution at ihalo ito sa 20 litro ng tubig. So, una po, gagawa tayo ng stock solution para doon sa 1 liter po natin na tubig, no? Kung saan maghahalo po tayo ng 1 kutsarita ng chlorine granules. So, from that 1 liter po, no, ng stock solution, kukuha po tayo, maghanda po tayo ng 20 liters na tubig. So, yan po, no, yung sa jerrycans po natin, pwede natin gamitin yon. Then, kumuha po tayo from the stock solution na 1 liter na hinaluan na ng chlorine granules ng 2 kutsarita po, no? Tapos ihahalo po siya doon sa 20 liters na yun. So, haluin po ng mabuti at maghintay ng 30 minutes bago gamitin o inumin yung tubig po. So, susunod naman po, syempre po, no, hindi po natin kailangan kalimutan, no? So, tayo po ay magtulungan para mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. So dapat po malinis po yung ating paligid. Hindi lamang po sa bahay po natin, but also in our community. And also to prevent FWBDs po, no, we also need to follow those
contents po no, stipulated in our PD number 856 or the Code on Sanitation in the Philippines. Next po, syempre po, no, this is to segregate po yung ating mga basura. So, Republic Number Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, waste segregation or tamang pamamahala ng ating mga basura. So, kung mapapansin po ninyo, no, tuwing tag-ulan, no, ano po ba yung mga lumulutang sa mga sa mga baha or flood waters po. So usually yan din po yung mga basura na hindi po na-segregate ng mabuti sa ating komunidad. And kung mapapansin po ninyo sa balita, minsan ipinapakita po no, na may mga tao or mga bata po no, na naliligo sa parang flood water. So syempre po through those activities no, a person can or may ingest po no, contaminated water. So ano po yung mga key concepts to remember no regarding FWBDs? So hindi lamang po ito for FWBD, pwede din po kay leptos and dengue no. Hydration po is our topmost priority. So FWBDs po are highly preventable and early detection is the key to avoid severe signs and symptoms. So, if familiar po kayo, no, sa isang malinis na tubig, haluan po natin siya ng isang ORS sachet. So, ito po ay nakakatulong no yung ating ORS o yung tinatawag na Oresol upang maiwasan po no yung pagkawala ng likido or electrolyte sa katawan dahil po sa pagtatae, pagsusuka, sa cholera o iba pang karamdaman. So, paano naman po kung wala pong ORS sachet, no? So, pwede po tayong gumamit or gumawa po ng homemade Orisol. So, mula po sa ating bahay, kailangan po natin ng 1 litro ng malinis na tubig, tapos 4 hanggang 5 kutsarita po ng asukal at 1 kutsaritang asin po, no? So, ihalo-halo po natin yan at gamitin po natin siya as a water replacement po, no, sa ating during the episodes po ng ating pagtatae po para po ma-replenish po yung mga electrolytes na nawala po sa ating katawan. So usually po tatanungin niyo ako, no? So dapat po ba, pwede ko po ba siyang painom ng sports drinks, caffeinated drinks, or yung mga nabibili po natin sa mga grocery stores no or 7-Eleven ganyan. So actually po no sa clinical practice guidelines hindi po natin nirekomenda yung pag-inom po ng mga sports drinks, yung mga energy drinks ganyan para po dito sa episodes ng diarrhea kasi mataas po yung sugar content ng mga inumin na yon which can further po no yung mas dumami pa po or ma-further pa niya yung pagtatae po ng isang tao. And yung contents po no ng ating mga energy drink ay hindi po enough no to replenish or hydrate po yung self ng isang tao. So from the DOH standpoint po, syempre po no we are advocating po no the use of ORS and or Orisol po. So my call to action po no to everyone no. So we need to seek medical attention immediately po no. So early consultation at your nearest healthcare center can prevent severe complications and stop disease from spreading po no. So wag na po nating hintayin na yung pong bata or yung matanda po no or vulnerable yung kasama po sa vulnerable groups ay dalhin po sa nearest health center pero parang makikita mo na parang latang-lata na or dehydrated na po talaga. So sa mga ganun pong pagkakataon, parang dapat a higher level of care na po siya dadalhin. So sa mga hospitals na po yan dinadala. So yung paggamit po sana no ng ORS ay makakatulong bilang paunang lunas po no para ma-prevent po yung further dehydration sa isang tao. Pangalawa naman po, no, ligtas ang may alam at ligtas ang may malasakit. So, it takes a community to stay healthy. So, from households po to our barangays and to the government to prevent outbreaks, let us work together to protect our community. So, kung mapapansin po ninyo, no, dun sa mga slides ko kanina, meron po tayo to prevent FWBDs is to, of course, no, clean our environment or linisin po natin yung ating kapaligiran. At isegregate po natin yung mga
basura po natin. Kasi kung tayo po ay tulong-tulong at sama-sama, syempre po na mape-prevent po natin ang pagkakaroon ng sakit, hindi lamang po food and waterborne diseases, but other diseases as well. And lastly po, no, educate others. Share what you know about water safety and hygiene. So healthy communities po are informed communities. So talk to your neighbors, family, and friends about how to stay safe, not just during this rainy season, but all year round. So sana po yung pong mga itinuro or ituturo po ng mga kasamahan ko dito sa session or health tips po natin ngayon, ay i-share nyo po no, sa mga kakilala nyo or sa community para po at least maging informed po sila at magkaroon din po ng ideas paano po maiwasan ang mga diseases na ito. So yun lamang po at marami pong salamat. And maraming salamat din po, no, Ma'am Kat, for sharing all those information. Ngayon po, no, alam na rin natin kung ano ba yung mga tamang gawin, maaari natin gawin para matiyak po na ang bawat isa ay ligtas. So, ang tubig po na kontaminado ay nagdadala ng mga sakit tulad po ng na-mention earlier. We have the cholera, the typhoid, and diarrhea. So, sa pagpapatuloy po, as we would like to dwell more on this topic, we have our advanced questions again no, mula sa ating mga participants. And also, if meron po kayong naiisip pa po mga questions for our research speaker, you may type it po in our comment box dyan sa Facebook and here in our chat box sa Zoom. So, for the first question po, Ma'am Kat, let's begin po, no? Paano po ba natin malalaman kung ang iniinom po nating tubig ay ligtas at walang mikrobyo? Hello po, Ma'am Denise. So, thank you po for the question, no? So, actually po, sa totoo lang, mahirap po talagang tukuyin kung yung tubig po natin ay ligtas inumin at walang mikrobyo po sa pamamagitan ng yung, kunwari, tinitignan mo lang siya, inaamoy or tinitikman, no? So, ang malinis na tubig po, pwede pa rin siyang maging contaminated sa mga bacteria, virus, at parasites. However po, no, yung ating po mga water providers, no, ay nag-undergo ng mga laboratory testing kung saan chine-check po nila if meron pong presence of coliform or bacteria po na indication ng contamination. So, through those testing po, no, ma-ensure po natin na malinis po yung tubig na iniinom po natin. And syempre po, no, so dapat po, we need to ensure na yung pong mga binibili po natin tubig ay from a ano licensed water provider po, no? So, dito po sa DOH, may mga binibigyan po tayong mga operational permits, no? Kung saan binibisita po ng ating mga sanitary engineer, yung mga nag-apply po no, ng water refilling stations, no? Para po ma-check kung tama po yung proseso ng kanilang ginagawa sa kanilang water refilling stations. Thank you po, no? And also, we are conducting our water testing, no? To ensure po na yung ating mga tubig ay malinis. So, that's one of the initiatives din po na ginagawa po ni DOH. So, you mentioned po earlier that the diseases po, no? Waterborne diseases. So, ano daw po ba yung mga pangunahing simptomas po ng waterborne diseases, especially po cholera o typhoid po? So, usually po, no, yung tao na nagkakaroon po ng mga waterborne diseases, so usually dyan, syempre nagtatai siya, nagsusuka, naduduwal, or nawawalan ng ganang kumain, and syempre yung pagkasira ng tiyan. So, for cholera po, no, usually dyan nakikita yung parang signs and symptoms niya, yung rice, watery stool. So, yung kung alam niyo po yung pinagbanlawan ng tubig, no, bago siya lutuin. So, ganun po yung itsura nung taong may cholera, yung dumi po, no, ng taong may cholera. And mabilis po kasi yung pagdumi nito, so mas prone siya to dehydration. And for typhoid naman po, no, ito po is yung matagal na lagnat po, usually nasa 103 to 104 degrees Fahrenheit po. And meron po siyang, syempre, panghihina, pagkahilo, tapos pagtatai din. Pero usually meron siyang episodes ng diarrhea and constipation. And meron siyang rose spots po sa tiyan or sa dibdib.
Thank you po. Those are signs and symptoms that we should be aware of, no? Kapag sakaling aming nararanasan na po tayong ganun, we can do our first aid and we can also consult po our doctors, no? And go to the nearest health centers. So, we're down po to last two questions, no? Sa mga panahong may baha po o walang malinis na tubig, ano po ba ang pinaka-epektibong paraan ng pag-sterilize ng tubig sa bahay? Ayun. So, for sterilization naman po. So, kanina nga, nabanggit ko na dun sa mga presentations ko, no, yung ways po para ano yung pwedeng gawin, no, sa mga bahay natin syempre during rainy season. So, number one po dyan is yung boiling of water. So, we need to boil the water at least 3 minutes po, no? So, paano po ba malaman pag 3 minutes? So, kapag narinig mo na parang may bumubula-bula na tumutunog-tunog na siya doon sa kettle niya, no? So, yun, at least na-reach na po niya yung boiling effect or yung level niya para po ma-ensure na namatay po yung mikrobyo doon sa tubig. And next naman po na is yung paggawa ng stock solution or chlorine solution po, no? Kung saan sa 1 litro ng tubig po, hahaluan natin siya ng 1 kutsarita ng chlorine solution. And from that 1 liter of stock solution, 2 kutsarita po, no? At ihahalo siya doon sa 20 liters na tubig. So, ano ba yung 20 liters na tubig? So, we can make use po, no, of our jerry cans po, no? Kung saan yun yung, ano ba yung jerry cans? Yun yung color blue po, no? Nalalagyan ng tubig. Usually, yun yung mga ginagamit sa mga water refilling stations po natin, no? And then, syempre, si DOH po, no, ay namimigay po, no, ng water purification tablets po, no, kung saan, ayun nga, ang sabi ko nga, ang water purification tablets, parang yung pakete niya, no, are same like doon sa ating mga medication. So, this is not ingested directly, no, so parang bubuksan mo siya tapos sa mouth. So, hindi po siya ganon, hinahalo din po siya sa tubig po natin, no, para siyang stock solution din. Pero yun, ina-form na siya ng tabletas po. Thank you po. And also we have questions from our Facebook page, no? We have question po from Mr. Louis Fermanes. Ilang beses po ba ng pagtudumi para ma-consider na nag-LBM po ang isang tao? So, in a 24-hour period po, no, more than 3 times. So, 3 times or more po, no, na episodes of diarrhea within a 24-hour period. So, mako-consider na po yan na diarrhea or pagtatai po. So, syempre kung nakakaranas ka na or nakakaramdam ka na ng paghihina, you need to rehydrate yourself. So, yun nga, if wala kang ORS po, no, sa bahay, pwede po tayong gumamit ng Orezon. We need to replace po, no, yung fluids na nawawala po sa ating katawan para po ma-prevent natin yung dehydration. And in case daw po ng hospitalization, cover daw po ba ni PhilHealth package ang diarrhea and vomiting? So for this one po, no, I have to still check po, no, if covered po siya ni PhilHealth po, no. But I will make sure that our CMU unit and I po will get back to this question and to you po, no. Magme-message po kami just to check po yung ating PhilHealth benefits regarding po sa episodes of diarrhea or pagtatai po. Thank you po. Yun. Thank you so much po, no. So for that questions, we will be sending rin po, no, email response po as soon as we confirm po with our partners, especially with PhilHealth na rin po. And thank you, Ma'am Kat, no, for the last question. Na lang po, we have here, ano po ba yung mga interventions ginagawa ng DOH para matulungan po ang ating mga komunidad na walang access sa malinis na inuming tubig, especially those po in GIDA? So, syempre po na si DOH po, no, ay hindi naman po nagsasawang tumulong, no, sa ating local government units, especially our GIDA communities po, no, wherein there is poor access to safe water. So, ang ating kagawaran po, no, ay nagbibigay ng technical assistance at suporta sa LGUs po, no, para sa pagpaplano, pagpapatupad at pagsubaybay po ng water supply and sanitation projects po within Central Luzon. And our EOH program po sa aming cluster, no, we have our WASH program kung saan po
nilalayo nito, no, napagandahin po yung access sa malinis na tubig, yung ating mga LGUs po, no, at magkaroon po ng maayos na sanitation at itaguyod po yung mga hygiene practices na itinuro ko po, no, doon sa aking slides po, no, para po lalo sana po maabot din yon or yung mga teachings na to doon po sa mga malalayong lugar para at least po maging informed po yung ating mga citizens, hindi lamang po sa Central Luzon. And again, this is a reminder for everyone, no, to make sure our water is clean and safe, no. Na ibahagi naman po sa atin ni Ma'am Kat, no, yung pagpapakulo ng tubig, tamang sanitations, also paggamit ng mga chlorine tablets. So maybe we can take note of that, no, para po mas mababa po ang bilang ng mga nagkakasakit at siguraduhin din po natin to push better water system sa ating komunidad. Let us do the wash of clock habit and our 5 keys na rin, no, to food safety. Ayan. And Ayan. nag-message po si ating Dr. John Polner. Yes, Ma'am Kat? Ay, ayan. Doc JP, thank you very much po. So for sabi po ni Doc JP dito sa ating comment section, no, doon po sa ating nag-raise na question kanina. So persistent vomiting and diarrhea is covered by PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit po or yung ating OECB package. So siguro po no, magtatanong pa rin po kami sa ating health partner sa PhilHealth kung paano po i-access yung care benefit po na ito, no, for those having symptoms of food and waterborne diseases. So thank you po, Doc JP, and thank you, Ma'am Denise. And thank you so much rin po, no? And thank you so much for catering for the questions of our participants, no? And we are getting knowledge po from all of your discussions and answered questions. So thank you po. And to proceed po, no, since nagulan pa rin, we have our influenza-like illnesses, no? They are very common po, no? Pero dahil madalas natin silang binabaliwala, so hindi natin namamalayan na pwede pala itong magdulot ng komplikasyon. So to engulf ourselves more in this topic, ipapaliwanag po ito sa atin ni Dr. Angelica Joy Diaz from our infectious disease cluster. Good morning po, Dr. Joy. Good morning, Ma'am Denise. Good morning, everyone. Allow me to share my screen po. Visible na, Ma'am? Yes po, Doc. Thank you po. So, good morning everyone po. I am Dr. Angelica Joy Diaz at papaliwanag ko po ngayon ang tungkol sa influenza-like illnesses as well as sa leptospirosis. So, ngayong tag-ulan po, nakaamba na naman yung banta na tinatawag natin na wild diseases na tinatawag. So, ano ba yung wild diseases na kasama? So, WILD, so wild waterborne, na inexplain na po kanina ni Ms. Kat. And then the I, yung influenza-like illnesses. And then the L, the leptospirosis. And D, ito po yung dengue. So yung dengue po, last week po, pinresent na rin po yung information regarding dengue. So sa ngayon naman, tatalakayin naman natin ay ang influenza-like illnesses at leptospirosis. So influenza, or infectious disease from the family na yung tinatawag natin yung virus niya na Orthomyxoviridae. So commonly called as flu or trangkaso, and this is a contagious respiratory illness caused by yung tinatawag nating influenza viruses like A, B, or C. So ang mga simptomas is can lead from a mild to severe complication. So especially sa ating mga vulnerable population. And influenza viruses are classified into 3 main types, the A, B, and C. At yung influenza A and B are the primary types responsible sa seasonal flu, while yung influenza C naman, less common and typically caused by mild illnesses. So yung tinatawag natin na seasonal flu, which is an acute respiratory infection caused by influenza viruses, and common naman siya all around the world, and most people recover naman without treatment. So
Ang influenza, it can spread between people when they kapag umuubo or nag-i-sneeze. And isa sa best possible to prevent the disease is through vaccination. Ang simptomas ng influenza can include pa sa acute onset of fever, feeling na tired, pwede din sore throat, or masakit ang pangangatawan, or runny nose and fatigue. At lahat naman ng age group or I can be affected by influenza, but there are certain groups that are more at risk or more susceptible for influenza. So yung mga people at greater risk of severe disease or complications are yung mga elderly natin, so mga 65 years old and older, and then kasama na rin dito yung mga pregnant women, and then yung mga younger children, children under 5 years of age, and then yung mga individuals with comorbids like yung may mga hypertension, diabetic, and yung mga individuals with immunosuppressive conditions. Kasama na dito yung mga ongoing chemotherapy or kaya mga PLHIV or those with malignancy. So these are at risk because mas weakened yung immune system nila. So the influenza season dito sa ating bansa, usually may two peak season. Nag-start ng July and October. So usually, the first peak coincidence with the start ng, kapag nag-start yung rainy season dito sa ating bansa. So mula kasi sa matinding init or yung high humidity sa summer, tapos paglipat ng panahon patungo naman kapag tag-ulan, so maraming tao ang nagkakaroon ng trangkaso at nagpapakita ng mga simptomas ng ubo at sipon. So paano ba ito natatransmit? So it can spread lalo na sa mga crowded areas including na sa schools. At kasi kapag ang isang tao ay nag-sneeze or umubo, maaring kumalat yung virus na to sa mga kalapit na tao. So it can spread also by hands contaminated by influenza virus. So para ma-prevent yung transmission, people i-practice ang cough etiquette. So kapag umuubo o sinisipon, may sipon, pag inuubo, kailangan i-cover yung i-cover kapag umuubo, and also use tissue when coughing, and regularly wash hands. So importante yung cough etiquette as well as yung regular hand washing. For the signs and symptoms include ito yung extreme tiredness o yung pagod na pakiramdam, mataas na lagnat, and then pananakit ng ulo, and then masakit yung mga kasukasuan, yung katawan, maaaring ding may sore throat or dry cough. So stomach symptoms maaaring magkaroon din like yung pagsusuka, nauseated, and diarrhea, which is common din sa mga children. For the management, usually symptomatic treatment din, or usually nagbibigay tayo ng mga antiviral agents like yung oseltamivir within the first 2 days, which can shorten the illness and help prevent serious complication. And then, kailangan din na enough rest para dun sa pasyente and enough intake of oral fluids and nutritious food. So, kapag ganito na may simptomas, importante na nasa bahay lang yung infected people, and if naman nag-worsen ang symptoms, kailangan mag-seek ng immediate consultation. For the prevention, ang pinaka-effective na prevention is to receive the influenza vaccination, preferably annually. And the best time usually to give vaccine is between April to June. And also, hand washing pa rin, frequently with soap and water, and minimize contact with the person who has influenza. Also to avoid yung mga crowded places, yung mga matataong lugar. And if may nakikitang may simptomas, kailangan distancing at least 1 meter from people who are coughing or have influenza. And do not go to school, or kapag nagtatrabaho, do not go to work when with symptoms. And also cough etiquette pa rin, cover mouth and nose
when sneezing or coughing to prevent spread of virus. So that's for influenza-like illnesses. Now for the leptospirosis, which is part din ng wild diseases ngayong tag-ulan. So first, ano ba ang leptospirosis? So yung leptospirosis ay sakit na nakukuha mula sa Leptospira bacteria na galing sa ihi ng hayop pero most commonly sa daga. So iba pang hayop na katulad like yung mga sa kabayo, kambing, aso, baboy. Pero mas common yung sa daga nakikita natin. So, kadalasan, ang nangyayari, humahalo ang ihi ng mga hayop sa tubig baha at putik na maaaring pumasok sa mga sugat o bitak sa balat. So, maaaring pumasok lalo pag naliligo sa baha, sa mata, ilong at bibig kapag lumusong sa baha ang isang tao. So, yung mga simptomas ng leptospirosis, maaaring maglagnat, and then pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo, maaaring ding mayroong diarrhea, and then maaaring ding may makita nating mapupula yung mata ng pasyente. So, kung hindi maagapan, ang leptospirosis ay maaaring humantong sa magkaroon ng pinsala sa bato o pa kaya maaaring magkaroon ng meningitis o yung pamamaga ng, sa paligid ng utak at maaaring ding makapinsala sa atay at hirap sa paghinga at kamatayan kung pababayaan. So, importante na agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility sa iyong lugar kapag nararamdaman ang aliman sa mga sintomas na nabanggit, lalo na kung alam na may history na lumusong sa baha. So, paano naman naiiwasan ang leptospirosis? So, kailangan lang na sundin yung mga sumusunod. Una, ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. So, kadalasan sa mga maruruming lugar, naninirahan yung mga daga. So, importante talaga na proper na pagtatapon ng basura. And then, iwasang lumusong, maglaro o lumangoy sa tubig baha, lalo na kapag may sugat. So, kung kaya namang iwasan na lumusong sa baha, wag na lumusong sa baha. Kung hindi naman maiiwasan, lumusong sa baha, gumamit ng bota, lalo na kung may sugat. And then, kung lumusong sa baha, hugasan ng malinis na tubig at sabon ang mga paa pagkatapos lumusong sa baha. So, kung hindi maiiwasan, kailangan na hugasan itong mabuti at agad na maaaring pumunta sa mga health center para malaman kung kailangan uminom ng post-exposure na tinatawag natin na i-explain ko mamaya. Then, panatiliin ang kalinisan ng bahay at alisin ang mga maaring pamahayan ng daga at iba pang peste. Then, para din sa prevention, gumamit ng rat traps o lason sa daga. Ngayon, may tinatawag tayong pre-exposure and post-exposure prophylaxis. So, yung pre-exposure prophylaxis, ito yung binibigay kung bago lumusong sa baha. So, usually yung mga sa rescuer natin, kung lulusong sila sa baha, maaring ibigyan muna sila ng pre-exposure prophylaxis. So, ang usually na binibigay is 200 mg capsules taken orally once a day, once a week ng doxycycline. Ngayon naman, kung lumusong na sa baha at hindi nakapag-inom ng pre-exposure prophylaxis, maaaring magbigay ng post-exposure prophylaxis. So for the post-exposure prophylaxis, nagbibigay pa rin tayo ng doxycycline. So single exposure, ibig sabihin kung isang beses lang lumusong sa baha at ikaw ay walang sugat, pero walang lesion, pero may history ng isang beses na paglusong sa baha, so categorize ka as low exposure. So if low exposure, pwedeng uminom ng doxycycline, 2 capsules, 100 mg single dose within 24 to 72 hours. Ngayon naman, kung single exposure, pero meron kang wounds or may open lesion sa paa nung lumusong sa baha or kahit sa anumang parte ng katawan na nalusong ka sa baha. So, categorize ka as moderate risk at maaaring uminom ng doxycycline, 2 capsules, 100 mg once a day for 3 to 5 days within 24 to 72 hours. Well naman kung continuous o sunod-sunod yung paglusong sa baha, either kung wala kang open lesion or meron lesion, categorize as high risk and kailangang mag-post exposure ng prophylaxis ng doxycycline
2 capsules, 100 milligram, once weekly hanggang matapos yung exposure. So, kaya kung may history ng exposure sa importante pa rin na pumunta sa ating mga RSU para sila magbigay kung anong regimen ng doxycycline ang ibibigay. Ngayon naman po sa ating mga pregnant women, since contraindicated ang doxycycline, maaaring magbigay ng amoxicillin or erythromycin. So for our call to action lang po, both for influenza and leptospirosis. And usually sa wild diseases na to, since tag-ulan, so embrace a multi-sectoral approach o yung tinatawag natin na One Health approach. So One Health approach that includes not only yung agent or yung disease, but also the environmental side. So in the management of ERIT. So sa ERIT po, importante yung One Health approach. So we check for the human side, the animal side, and the environmental side. So coordinate with other government agencies, not only the DOH, but also other agencies like kapartner natin yung mga DNNR, DILG. So lahat po ng government agency in handling urban planning, environmental, disaster reduction, and sanitation. Also, importante din to strengthen environmental and sanitation measures as well as yung control management po natin sa animal and vector side. So sa animal, and vector, kasi in-explain nga po kanina, yung sa leptospirosis, yung mga rat, and last week, yung sa dengue, yung sa mosquito control naman po, no? So, strengthen also resource availability and service delivery. So, if may mga kailangan magpakonsulta, may mga available po tayo na mga resources na binababa sa ating mga rural health units. And then intensify targeted mass campaigns, especially pre-monsoon. So, hindi lang dahil tag-ulan na ngayon, saka tayo mag-prepare, but also, but dapat before pa mag-tag-ulan or before pa mag-uso ang mga wild diseases, prepared na tayo. May mga IEC campaign na ginagawa para inform ang public. And then, lastly po, be vigilant in the practice of prevention and control measures. So, importante, on the prevention side. So, yung napaliwanag kanina, yung mga dapat gawin para maiwasan din ang mga sa daga po, also yung mga prevention side para hindi makapanghawa. So, yun lamang po at maraming salamat po. So, over to you, Ma'am Denise. And maraming salamat din po, Doc Joy, no? We are very to have your discussion dahil panahon nga naman po ng tag-ulan, no? Bukod sa traffic, di ba? Bukod po sa traffic, no? There are also some diseases, no? Na one or an individual person may experience. So it's very important to have this timely discussion. So again, we have the questions, Doc Joy, no? First po, no? For the influenza-like illnesses, Doc. Kung meron pong lagnat, ubo o sipon po ang isang tao, kailan po ba natin siya mako-consider or kailan po dapat sabihin na flu na po ito at hindi lamang siya simpleng ubo or sipon? Hello, Ma'am Denise. Opo. Yes po. Opo. Yung regarding sa question na discuss kanina yung mga signs and symptoms ng mga influenza-like illnesses. So, posibleng flu lang yung mga ito kung halimbawa yung sobrang taas na ng lagnat, and then yung masakit yung buong katawan, malubhang panghihina, sobrang panghihina, and then usually may chills o giniginaw yung pasyente. Ngayon, kung mga karaniwang simpleng ubo lang, usually mababa yung lagnat, and then walang matinding pananakit ng katawan, yung cough and cold, kaya pang pumasok na sa where pinipilit pa, no? Kung karaniwang ubo at sipon lang. So may energy pa yung kaya pa. While kung flu na talaga, ito talaga yung mataas na sobra yung lagnat, and then mas worse yung symptoms, signs and symptoms. Ayan, thank you so much po, no? Kapag flu siya, it's more of like drugging, mas weaken po ang ating mga sarili. So thank you so much, no, for reiteration, no? And also, again, I do believe this has been mentioned earlier, no? Pagsamahin na po natin yung questions, no?
may libre po bang bakuna laban sa flu, and at the same time, no, libre po ba yung mga gamot na doxycycline bilang prophylaxis po sa ating mga health centers? And kailan daw po dapat uminom ng doxycycline? Ay, pagdating po dun sa una, yung sa flu vaccination, no? Yung sa flu vaccination, tayo sa DOH, may binababa tayo sa mga provinces and cities ng mga bakuna. But yung availability kasi nito, depende kung meron pa, syempre kung sino yung mga may ibababa lang tayo, and then may mga pagbibigyan tayo ng mga, usually ang inuuna kasi mga senior citizen. So kapag naubos yun, usually yun na yun, no? So, depende sa availability ng flu vaccine sa ating mga cities or provinces. Well naman, sa doxycycline, meron din tayong binababa sa mga RSU natin, sa mga provinces na doxycycline na maaari nilang makuha ng libre. For the doxycycline, depende sa exposure yung pag-inom. So, kung single exposure, maaring uminom ng doxycycline 2 capsules within 24 to 72 hours. Well naman kung moderate risk, ito yung usually may skin lesion. So pwedeng uminom ng doxycycline din, 2 capsule for 3 to 5 days within 24 to 72 hours. Well, kapag naman yung high risk, yung continuous yung paglusong sa baha, and then either kung may skin lesion or wala, doxycycline pa din once weekly hanggang matapos yung exposure. So kaya importante na kapag may history ng paglusong sa baha, importante na pumunta, magpakonsulta para malaman kung anong regimen, kung paano iinumin yung doxycycline. And thank you so much po, Doc. Now we have our preferred and recommended po na dosage of our doxycycline, and how often do we need to take them. So maybe for the last question po, no, just to confirm. So sabi po dito, totoo po ba na kahit wala pong sugat, pwede pa rin pong makapasok ang bakterya ng leptospirosis sa balat? So regarding sa question na yan, ma'am, no? So yes, pwede po, kahit walang sugat, maaari pa rin makapasok ang bacteria na leptospirosis sa katawan. Kasi yung bacteria kayang pumasok sa katawan first sa pamamagitan yung minsan kasi may hindi tayo napapansin na mga maliliit na sugat sa katawan natin, no? So paaaring may hindi visible. So maaaring yun, hindi natin alam natin wala tayong sugat, pero yung mga maliliit uh, na abrasion na hindi natin napapansin. So pwedeng makapasok. Pangalawa, yung sa mucous membrane. So yung maaaring kapag for example naligo, kahit wala kang sugat pero naligo ka sa baha, maaaring makapasok through sa ilong, bibig, mata. So maaaring hindi mo napansin nakainom ka, no? At nakapasok yung tubig dun sa katawan mo. So, kaya importante na kahit walang nakikitang sugat, so mataas pa rin yung panganib ng leptospirosis. So, prone pa din. Thank you. Thank you so much po, no. Ayan, no. We must be aware, no. We must be sensitive, no. Sabi nga ni Doc, meron tayong mga hindi napapansin na maybe abrasion or maliit na gasgas. So, pwede pa rin pong pumasok doon ang mga bacterias. So, maraming salamat po, Doc Joy, no. Natututo po tayo, especially ng mga preventive ways. Katulad, no, it's very important then to wear our boots and waterproof clothing in this time of our rainy season. And if maaari po, paalala sa lahat, umiwas po tayo sa baha, or agad po tayo magpatingin sa ating mga doktor, health centers kapag po tayo ay may mga sintomas. Tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, at alam niyo po yun, pangininaw. Kung hindi po ito na-detect agad, ay maaari po kasi itong mag-cause ng more infection. So with that, may we ask our participants po if you have other questions po that you would love to ask to our resource speaker.
Ayan. So mukhang wala na pong questions na pumapasok, no? And with that, no, we are really grateful and thankful po to our resource speaker. Thank you so much po, Dr. John Paul, Ma'am Kat, and Doc Joy for your discussions. Maraming salamat po. And dito po nagtatapos no ang ating talakayan. So, ganun po, nagpapasalamat rin po kami sa aming mga participants, media partners, information and communication officers no. So patuloy pong pakikiisa sa ating session ngayong umaga. Also, our evaluation link po will be posted here po sa ating Zoom chat box and even sa ating Facebook comment box. So please kindly give us your feedbacks or even po no, your suggestions for our next health tip topics. Ayan, so please give us your comments. And for this last part, may we invite everyone to open their camera. Ayan, para po, ayan, maramdaman po namin ang inyong mga presensya. So, because we will be having our photo opportunity. Ayan, yung iba naka-Pilipiniana pa. Hello po, good morning po everyone. Ayan. So we will be taking po our photo. Okay, give us your best smile. Yung ngiting close up. Okay po. Okay po. 3, 2, 1. Ayan. Another panel po, no? Para ma-ensure lahat na na-capture. Ayan. Ayan. Okay po. One more time. 3, 2, 1. Ayan, maraming salamat po sa pakikiisa, no? Sana po ay marami po tayong natutunan sa ating mga health experts at syempre, no, muli po tayong magkita-kita sa susunod na health tip sessions where we will be once again, no, sending links po, no, sa ating mga group chats and Viber at GC because next week we will have another session again. So that will be on June 23 po, no? And thank you so much, everyone. Have a great day po and happy Monday. Thank you po.